Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa ika-29 tayo na linggo ng Panginoong panahon ng taon B ng ating pagdiriwang. Ngayon ay taon ng pangdidigang linggo ng misyon at linggo rin para sa mga kultura. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamasang nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman ikiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Mga minamahal ko mga kapatid, hinihikayat tayo ng Ebanghelyo sa araw na ito na maging lingkod. Tayo'y mga lingkod ng Diyos upang maipahayag sa mundo ang kanyang kabutihan at pagmamahal. Hindi marapat na hanguin natin ang kadakilaan para sa ating sarili. Lagi nating isiping lahat ng ating paglilingkod ay para sa mas ikalulahati ng Diyos. Ipinagdiriwang din natin ang panidigang linggo ng misyon at linggo para sa kultura. Sa misyon ng paglilingkod, mapalagaan naman natin at galangin ng lubos sa mga kultura ng mundo upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos ang may pag-asa. Sinasamba ka namin, inasasalamatan ka namin. Sa dakilang aking Panginoong Diyos. Sa mga kapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Panginoong Diyos ko, Diyos, anak ng Oh
sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang hanap at ang kataas-taasan, ikaw lamang ang Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo, upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kaniyang salita at maaasahan ang kaniyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o Poon,
ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, pinalapit ni Jesus ang mga 12 alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na mga itinuturing na pinuno ng mga hintel ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang masusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa ika-29 tayo na linggo sa kanawang panahon ng taon B ng ating pagdiriwang. At ngayon po ay linggo ng misyon at linggo ng kultura. Nang ibig sabihin, tayo po'y tinatawag na maglingkod bilang tagapaghatid ng
mensahe tungkol sa Diyos at tungkol sa ating pananampalataya. At dapat rin tingnan natin ang iba't ibang kultura at kung paano sa lahat ng kultura matuklas ang Diyos na nariyan lang at ang Diyos na kailangang iugnay sa iba't ibang mga nananalig at nanampalataya. Kaya ang pinakatima po sa lahat ng mga pagbasa ngayon, mula sa unang pagbasa hanggang sa ating Ebanghelyo, ay ang salitang lingkod. Sa salitang Hebreo, ang lingkod ay abad. 3 titik lang po ito. Ayen, Beth, at Dalet. Na kung tingnan po natin, ito ay makahulugan din ang bawat isa. Ayen, ito po ay simbolo ng mata. Ang ibig sabihin dito, ang isang lingkod ay dapat mayroong isang bisyon sa buhay o panindigan o tumitingin muna kung ano yung kinakailangan sa buhay. Ang Beth ay bahay. Pero hindi lang po ito bahay, ang Beth. Ito ay simbolo rin ng presensya ng Diyos na kahit saan man tayo pupunta sa ating pagtuklas o paghahanap sa Diyos, nariyan lang ang Diyos na nananahan sa bawat puso ng tao. At ang panghuli na titik, Dalet, ito ay pintuan. Pintuan sapagkat kung tayo ay nakakita na ng presensya ng Diyos sa buhay natin, buksan natin ang mga pinto ng ating mga puso. At ito ang tunay na paglilingkod. Bukas ang ating puso. Bukas ang ating sarili sa iba. Kahit na tayo ay maghihirap. Sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 53, verso 10 hanggang 11, ang lingkod ng Diyos ay naghihirap at ang kanyang paghihirap ay para sa kabutihan at kaliligtas ng lahat ng hinirang ng Diyos na bayan ng Diyos. Kaya ito ay pagpapahayag ng sinasabi sa Salmo 32, versikulo 22, na ang pag-asa natin ay ang hinihiling natin na pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos na napahayag sa ating pangalawang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 4, verso 14 hanggang 16, ng ating Panginoon ay nagpahayag ng pag-ibig ng Diyos bilang isang dakilang saserdote na siya ay naghihirap maski lahat ng mga tukso sa buhay ay pinagdaanan niya upang tayo ay tunay na makibahagi sa kanyang buhay. Pero napaglabanan niyang lahat, hindi siya nagkasala na matularan sana natin kung gaano tayo katapat sa Diyos. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 10, verso 42 hanggang 45, sinasabi ng ating Panginoong Hesus na iba ang ating pagtingin sa buhay. Para sa mga hintel, mayroon silang tinatawag na pyramidal na kung saan ang pinakataas, ang Panginoon ay may kapangyarihan. Isang dakila na siyang masusunod. Pero sabi ng ating Panginoon, hindi dapat ang mangyari sa inyo. Kaya sinasabi niya, at ito po'y mahalaga. Versikulo 43 at versikulo 44, Kapitulo 10 ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus ayon kay San Marcos, ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat at ang sino mang magiging dakila ay dapat maging lingkod. Lingkod. Abad. O dito sa ating Ebanghelyo, dahil nakasulat sa Koine ko na Griego, ang nakasulat ay
diakonisi. At hindi lang diakonisi, kedone. Ibig sabihin, sabi ng ating Panginoon, siya ay maglingkod at mag-alay. At mag-alay ng buhay para sa ikatutubos ng lahat. Ang tunay na paglilingkod ay para sa katubusan ng lahat. Kaya nga sinasabi sa Latin, ministrare et daret animo suam, para sa ating kaligtasan. Siya ay naglilingkod at ang paglilingkod niya tayo ay maligtas. Yung pong gustong maligtas, pumalakpak ng malakas upang tayo maligtas sa ating Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay at siya'y tunay na lingkod para sa atin upang tayo rin ay marunong maglingkod sa isa't isa. Maglingkod sa isa't isa, unang gawin natin ang ating pagbahagi ng ating sarili. At ano pong ibahagi sa ating sarili? Una, ang ating panahon. Pangalawa, ang ating lahat ng kakayahan. Pangatlo, kung anumang mga biyaya na sa atin ay ating ibahagi sa ating kapwa. Pangalawa, tayo po'y makilahok sa iba't ibang gawain sa simbahan upang ang simbahan ay nagpahayag ng simbahan ng mga lingkod sapagkat hindi na po kagaya sa dati. Ayon pa sa bagong dokumento ng Synod of Synodalities na nangyari ngayon lang October, ang ika-3 na bahagi nito sa tinatawag na Instrumentum Laboris ng Synodalities, na Synod of Synodalities na nangyari doon sa Roma, ay nasasabi, hindi na kagaya sa dati na isang piramide ang larawan ng simbahan na kung saan mayroon ng hierarkiya. Bagkos, ang sinasabi pa ay mayroon ng ugnay-ugnayan sa lahat ng mga aktibo na simbahan at bahagi ng simbahan na nasentro sa Santo Papa na siyang makikita na prinsipyo at pundasyon ng ugnayan. Ito ay bagong paningin sapagkat noon ay mayroong tinitingala sa itaas. Ngayon, isa ng ugnayan sa lahat at pagpapahayag, una sa lahat, ng pag-ibig sa Diyos. Pangalawa, sa pagsasaksi ng buhay panampalataya. At pangatlo, upang tayo ay mabuklod na isang tunay na sambayanang nagkakaisa sa pangalan ng Diyos at sa pamilya ay magiging bahagi rin na aktibo sa simbahan sapagkat doon mismo sa bawat tahanan ay atin pong ibuklod ang sambayanang maliit ng pananalig sa Diyos. Dito natin tingnan na ang paglilingkod ay nagsimula sa sarili. Pero ito ay isang palabas na paggawa natin na nagmula sa ating puso, na nagmula sa ating kalooban upang ating maipayag na ang Diyos mismo ay nagkatawang tao sa magitan ng ating pong Hesus Nazareno, hindi upang siya ay paglingkuran, bagkus upang siya'y maglingkod sa atin. Kanya pong ibinahagi ang kanyang buong sarili. At dito sa banal na misa, ang unang ibinahagi niya ay ang kanyang salita. At sa unang bahagi ng ating banal na misa sa Eucharistia, ibinahagi ang kanyang katawan. Kaya sinasabi ng pari at ng minister, katawan ni Kristo, at ay sagot na amen. Nagbahagi na si Kristo sa atin upang tayo handaring magbahagi ng dekalidad sa ating panahon, sa ating kakayahan, sa mga bagay-bagay na kinakailangan ng ating kapwa upang tayo maging masigla na sambayanan ng Diyos, ng mga lingkod ng Diyos. Hindi tayo mga hari, hindi tayo mga pinuno, bagkus mga lingkod na nagpapahayag ng pagmamahal sa Diyos, una sa lahat, at pagmamahal sa kapwa-tao, kaya ng pagmamahal ng ating sarili, upang ang sambayanan ng mga lingkod ng Diyos ay tunay na masigla at tunay na makabuluhang nakibahagi kung ano ang narapat ibahagi sa bawat isa upang matuklasan ng bawat buhay ng tao, bawat bahay, tahanan, pagawaan o saan man na kalakalan o mga saan man
mag-angsakahan o dili kaya anong ginagawa ng tao. Nariyan lagi ang Diyos na unang naglingkod upang tayo rin ay maglingkod sa Kanya. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, na katawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, naugsuran mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon mulang paririto at hukom ng buhay at nga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ni muli matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Namahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang bilang simbahan tayo maggamit ng karagdagang pagpapala para sa ating misyon at paglilingkod. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at lahat ng misyonero, lumagunawa sila araw-araw sa kanilang katapatan kay Kristo at sa simbahan upang makaakay sila ng kawang ipinagkatiwala sa kanila ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, tuparin nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin bilang pagtawag sa kanila ng Diyos at bilang misyon tungo sa ginhawa at maayos na pamumuhay ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming nagdurusa dulot ng sakuna, sakit o karalatian, makatanggap nawa sila ng tulong mula sa lokal na pamahalaan at pagkalinga mula sa kanilang pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kultura ng mundo, mapangalagaan nawa ang bawat mamamayan at tribo na isinasabuhay ang kani-kanilang kultura, manaignawa ang diwa ng paggalang at dialogo sa bawat engkwentro sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa pandaigdigang misyon ng simbahan, makatugon nawa ang bawat binyagan ayon sa kanyang bokasyon upang sama-sama tayong makasapit sa kabanalan ng buhay at kagamanapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, sa iyo bubukal ang biyaya at kabutihang loob, tunghayan mo ang may pagkahabag ng iyong bayang nagsusumamo sa iyo upang ang lahat ng iyong ipagkaloob ay magamit namin ng kalugod-lugod sa iyo. Hingin namin ito, sumitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sabayan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkalubong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay
upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal. Sa paglingkod namin, ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pangitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanin, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon, lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa San Sinukob, kaya't minabuti niyang siya'y panganak sa birhing bukod mong pinagpala sa bayang lahat. Sa labi ng iming kamatayan kami inagaw ng namatay mo anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya isa namang ngel si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Magsilog po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya smitan ng Espiritu banal na makalob nito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay, tuling pagkabuhay ni anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlahin may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan nilipatin kaming lahat na makasalo isang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista,
ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng magaling na utos sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang karyan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Gawin mo sa aming banal na pakikinabang kami ngayon iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Pong Isus Nazareno. Kay mga narito, kami naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan ng inyong panalangin ay dinggin ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong tayo sa kapwa natin mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng mga naugnay sa atin, lahat ng mga tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpupala sa inyo na mayayang siksik-liglig at nag-uumapaw. About paglilingkod, iyon ang ating misyon upang tayo ay makatulong sa ating kapwa-tao na matuklasan nila ang Diyos sa kanilang buhay. Ngayon po, ang basbas, ngayon po lamang itaas bagya, mga ibagay ng basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Pong Isus Nazareno, inagmasin ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan yung kanan, nagsusumamo sa makamtan na walang katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaho. Basbasan di po ninyo ang mga dalam imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ang pangakon sa binyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipahan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno.